Pag may utang, dapat mabayaran. You cannot get away. Walang shortcut dyan. Ngayon, kapag ang heart mo ay sasabihin mo, Lord, gusto ko pong bayaran yan, ang mga utang. Give me wisdom and revelation knowledge. Pagkakaitan ka ba ni Lord? Hindi ka pagkakaitan. Bibigyan ka niya na sobra pa. Kasi nag-connect ka sa Kanya, sa Kanyang will na dapat mabayaran niya. Kasi ayaw niyang ikaw ay masisira as a Christian. Anong ang testimony mo? Kapag ikaw ang dami mong utang, hindi ka nagbabayad, nagtatago. Are you ready? Are you ready for a spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. Kasi may consequences ang kasalanan. For example, mag-rob ka ng bank. Kapag ikaw nahuli ka ng pulis, natatakbo ka, di ba? Magka-attempt ka to escape. Kaya nang pag ikaw binaril ka dahil nag-escape ka, mamamatay ka unnecessarily. You would not have fulfilled your calling because of what you've done. O kaya, kung hindi ka napatay, maaring mabibilang mo ka. Kasi pag mahuli ka, talagang ma-imprison ka for many years. Iyon ba ay necessary sa ating mga Christians? Hindi. Kaya mga tao kumakapit sa patalim. Kapag masyado na silang talagang grabe na ang mga difficult situations and they're experiencing in their lives, talagang kakapit sila sa patalim, gagawa sila ng kasamaan. So, anyway, tatanungin natin sa Holy Spirit kung meron kayong mga kasalanan na ginagawa which are bad for you. Kasi ako, I don't say na wala akong kasalanan, nagkakamali pa rin yung mga bad thoughts na pumapasok sa mind ko, yung mga words na lumalabas pa rin sa aking bibig na minsan, nag-iisip ako ng masama about a certain person. Kasalanan lahat yan. But, natuto lang ako na mag-communicate with God. Oh, Holy Spirit, tulungan mo naman ako to overcome this. Kasi weakness ko to. Paano ko bang ma-overcome ito? Tapos ang Holy Spirit tutulong. Because, yung revelation na ibibigay sa inyo ng Holy Spirit would be good for you. Mainit ang ulo mo, for example, hindi mo makontrol. Pag may nakita ka, may nag-trigger dyan, talagang sisigaw ka na, magagalit ka na. Pumapasok ka sa territory ni Satan. Talagang mapapahama ka dyan. For example, ito yung boat. Ito yung kingdom ng Panginoon. Nandito tayo dapat. Ito is yung nagsasurround sa ating area na to, like, for example, Pacific Ocean. Yan ang territory ni Satan. So that we stay here. Hindi tayo, paamo hindi mo magtatampisaw dito sa tubig. Ihilahin niya ni Satanas. For example, hindi ka papasok doon sa pupunta sa mga bata na gustong mag-hold up o gustong mag-kidnap o gustong pumasok sa bangko, magnakaw sa bangko. Hindi ka makikipagbarkada sa mga drug addicts. Hindi ka magtitingin ng babae to the point na maglalast ka. Ito para sa mga lalaki or even sa mga babae kasi ang dami-daming problema ngayon. Mga babae ang nanunukso sa mga lalaki. Hindi ka papasok sa territory na yun. For example, makikita mo itong lalaki ito, ikaw ay may asawa, tapos itong lalaking ito ay nagja-jogging dito at gwapo siya. Layuan mo na yan kasi baka matukso ka pa dyan. Yun ang Satan's territory na inaano ka lulure ka ni Satan na pumunta ka doon para ikaw ay matangay niya. So aalis tayo dyan, mainit ng ulo. Like yung hindi tayo nagtitiwala sa ating mga asawa. Hindi tayo nagsasubmit sa mga asawa. This is so hard to do actually. Ako talagang I struggle with submission. Kasi yung level namin ng spirituality ng asawa ko ay magkaiba. Pero I still have to submit kasi yan ang tinuturo sa akin ng Panginoon. Kailangan mag-submit ako. Although minsan, malimbawa, gagastos ako. Magsa-shopping, tinatago ko sa mister. Yan ang mga dapat na aalisin. So, kailangan tutulungan ako ng Holy Spirit to overcome. Kasi hindi natin kayang ma-overcome yan without the power of the Holy Spirit. Hindi mo makakayanan yan. So, kapag tayo, for example, ang asawa natin, ang babae, gusto nating talagang patayin, gusto nating, di ba, saksakin dahil sama-sama niya dahil ginagawa niya sa atin yan, di ba, ng babae. Pero hindi yan ang utos ni God. Ano inuutos niya? Mahalin natin. Mahalin natin, respetuhin natin, despite ginagawa nila yan. Pero, tapos, pag-pray mo yung asawa mo para magbago. Talagang ka talaga, di-declare mo,
na my husband is faithful to me, my husband is loyal to me, my husband loves me as Jesus loves His church. Kasi kung hindi ka nagde-declare ng ganyan, mag-swerve yung asawa mo, pupunta na niya sa kabila at mapapag-iwanan ka na dyan. Or, gagawa siya ng mga kasalanan, kunwari wala siyang ginagawa at masasaktan kapag na-uncover. So, mga ganyan. Sa mga wala namang mga problema sa mga asawa, may mga utang, for example, pag may utang, dapat mabayaran. You cannot get away. Walang shortcut dyan. Ngayon, kapag ang heart mo ay sasabihin mo, Lord, gusto ko pong bayaran yan, ang mga utang. Give me wisdom and revelation knowledge. Pagkakaitan ka ba ni Lord? Hindi ka pagkakaitan. Bibigyan ka niya sobra pa. Kasi nag-connect ka sa Kanya, sa Kanyang will na dapat mabayaran niya. Kasi ayaw niyang ikaw ay masisira as a Christian. Anong ang testimony mo? Kapag ikaw ang dami mong utang, hindi ka nagbabayad, nagtatago ka. Pati renta. May mga pastors akong kilala, hindi nagbabayad ng renta. Anong klaseng testimony meron sila? Nasisira yung body of Christ dahil dyan. So yung disobedience, ay naku, kaya nga obedience is the central theme of the Bible. Pag tayo nag-o-obey kay God, lalong nagpo-flow yung mga blessings. Hindi ibig sabihin, hindi ka na mahal ni God dahil nagkasala ka, dahil pumatay ka ng tao. Mahal ka pa rin niya, tulad ng pagmamahal kay Jesus. Ganyan kanya kamahal. Ang gusto lang niya, bumalik ka sa Kanya, pumunta ka sa'yo, humingi ka ng tulong sa Kanya para ma-overcome mo itong mga masasamang ginagawa. Amen. Okay. Mukhang ba tayo napunta doon? So, Psalms 1-3, sabi niya, ito na nga, meditation ha. Blessed is the man whose delight is in the law of the Lord. Ano sabi niya? Blessed yung tao na ang delight niya, ang kaligayahan niya is in the law. Sabi niya delight is in the law of the Lord. Ako nakuha ang 100% ang kaligayahan ko. Kapag dinideklara ko sa salita ng Diyos, kapag memorize ko yan, 100% ang kaligayahan ko. Alam niyo ba yun? Ang hirap actually mag-memorize. Pero ang saya-saya mo kasi the Word of God is alive. It's full of power. Nakalagay dyan. Ito, for example, ito yung dividing line. Ang Word of God, ito yung nagpipigil sa atin. Ito yung blessing, physical blessing ito, di ba? Ito, for example, yung bahay, nandito sa kanan. Kasi ito yung physical, ito yung natural. Nandito yung spirit mo, nandito yung spiritual realm. Di ba? Anong makakapag-penetrate? Ito yung naghaharang para hindi mo makuha yung bahay. Ito yung problema. Ito yun. Anong gagawin? Anong gagawin ng salita ng Diyos? Bubutasin niya ito. Bubutasin niya. Tapos itong power ng Holy Spirit. Saan nanggaling yung power? Nanggaling sa iyo because it's on the inside of you. Ang power na yan, i-release mo through your mouth with words. I-release mo ang power na yan. Tapos ang power na yan magpe-penetrate dito sa dividing line. Tapos to bring about the manifestation of whatever you're desiring for. Ito yan. Yung word of God na yan. Kaya ako talagang, pag nag-declare ako, nagbawa, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide. Ganyan ako. Kailangan gayahin niyo na. Kasi ganyan din si David. Siguro ginaya ko si David kasi ganyan. Masyado siyang yung excited. Masyado siyang talagang, and I will say of the Lord, He is my fortress and my refuge. I trust in Him completely. Iyak na ako nun. Iyak na ako. Siguradong iyak ako doon. Because when I say I trust in Him completely, hindi ko mapigil. Tapos mamaya, and He shall deliver me from the snare of the fowler. Sisipain ko pa yung pa ako na ganyan dahil yung fowler is Satan himself. Hindi niya ako madideceive. Yung parang ganyan. Talagang ini-emote ko. Kaya ko I enjoy the Word of God. Ang saya-saya ko. So 100, sabi niya gano'n, blessed is the man whose delight is in the law of the Lord. Blessed ako because yan ang ginagawa ko. Talaga nagwawala ako. And in the law, He meditates day and night. Cannot be nighttime lang. Cannot be daytime lang. Every morning, every evening, twice a day. Yung pagkagising mo sa umaga, bago ka matulog, declare mo na kung ano may gusto mong i-declare. Tanong mo sa Holy Spirit, Lord, ano po ba i-declare ko? Tapos ako sasabihin niya kung ano i-declare ko. Like for example, ang dami kong mga paborito dyan. Isa na ito sa paborito ko. Ito. Psalms 27 is really my favorite. Tapos sabi niya, and it shall be like a tree planted by the rivers of water. Naku, anong sinasabi? Those who delight in the word, ba? Those who delight dun sa salita ng Diyos, they shall be like a tree planted by the rivers of water. Anong significance niyan? Ang significance niyan is, kapag ikaw ay halimbawa, ito nakatanim dito,
ito yung tubig, ito yung riverbank, di ba? Nandito yung halaman. Laging may moist yan. Itong lupa na ito, laging may moist. Kaya healthy itong mga halaman nandito sa tabi. Sabi niya, dito sa river. It shall be like a tree planted by the river of water, by the rivers of water. Tapos sabi niya, which brings forth its fruit in its season. Ano ibig sabihin? Hindi mamunga. My gosh. Hindi magbunga ang tinanim mo. The problem is, hindi ka nagtatanim o tinitipid mo ang Panginoon. God does not need your money. He's giving you the opportunity to sow your seed. Yung sinasabi niya, storehouse, saan ka nag-feed? Yun, doon ka kasi makokonekta ka doon sa anointing doon. That is what it means. Tapos sabi niya, and whose leaf shall not wither. Hindi malalanta yung dahon. And whatever he does shall prosper. Memorize ito, Psalms 1, verses 2 to 3. Whatever he does shall prosper. Bakit ka magpo-prosper? Because you delight in the word. You delight in the law of the Lord. Your law means the word of God. Amen. So David was desperate to get the Ark of the Covenant. So isa ito sa binigay ko kay Jessica. Ito yung mga scriptures na binigay ko, Jessica, intindihan mo, get the revelation out of these scriptures. Ask the Holy Spirit to reveal these words to you. So, yan ang mga nakita niya. So, si David was desperate to get the Ark of the Covenant, for example, back. Bakit? Bakit siya desperate? Kasi yung mama si Obed-Edom, di ba? Nakita niya yung nag-prosper. Dinagay lang yung Ark of the Covenant dun sa kanyang bahay. Tapos nag-prosper itong Obed-Edom. Bakit siya nag-prosper? Sabi ko nga, pag nakakonekta ka sa kanya, hindi ka maaring hindi mag-prosper. So ngayon, naingkit si David. Kasi natakot siya nung una dahil namatay yung isang, di ba, yung nakahipo dun sa Ark of the Covenant. So ngayon si David, pinakuha na niya ngayon. Pinakuha na itong Ark of the Covenant. Dinala niya ngayon dito sa kanyang palasyo. Sabi niya, and David arose and went with all the people who were with him from Baal, Judah, to bring up from there the Ark of God, whose name is called by the name the Lord of Hosts, who dwells between the cherubim. So makita nyo dito, si David valued the presence of God, hence his efforts to get the Ark of the Covenant back to Jerusalem. So talagang gustong-gusto niyang makuha yung Ark of the Covenant. Gustong-gusto niyang yung presensya ng Panginoon. Sa atin, hindi na kailangan gawin yung Ark of the Covenant because nandito na sa atin. Ito na yung Ark of the Covenant, nandito na sa atin yan. Napaka-bless nga natin, nandito na sa atin, hindi natin kailangan, alam niyo, ilang tao ang dinala ni David para makuha yung Ark of the Covenant, 30,000 people. Hindi natin kailangan gawin yan. It is already on the inside of our Holy Spirit is already on the inside of, the presence of God is already on the inside of us. So very important, Psalms 119, verse 162. I rejoice at your word as one who finds great treasure. Ako ganyan ako. Talaga inaano ko. Salita ng Diyos. I rejoice at your word as one who finds great treasure. Ano ibig sabihin? Ano ang reaction mo? Nakakita ka ng treasure. Bawa nakakita ka ng isang chest, puro ginto yan. Sasabihin mo, ay, ginto. Ganyan lang ba yung reaction? Hindi. Di ba? Ay, naku, kundang. Di ba ganyan na reaction? Ganyan daw tayo mag-react sa word of God. Dahil alam natin, ang salita ng Diyos is a treasure. The best treasure we could ever have. Amen? So ngayon, ito tinanong ko last time ito, very important, kaya I was not able to explain it well. Why would everything on this earth respond to words? Diba? Bakit kailangan tayong magdeklara? Bakit kailangan tayong mag-meditate? Diba? Kasi pag mag-meditate ka, hindi enough na mag-isip ka lang. Kailangan ikaw ay mag-declare. Kasi kailangan magsalita. Kasi ang words ang nag-create, diba? Diba? Sabi niya, God has created everything with words so that everything will respond to words. Tama? So lahat. Bakit binanggit natin yung example ng fig tree? Diba? Itong fig tree, sabi niya, dito nakakita ako ng ibang translation, Mark 11:14. Sabi niya, and Jesus responded and said to the fig tree. So in other words, nag-respond si Jesus to the fig tree. Ang fig tree nagsasalita kay Jesus. So kung nagbibigay ng napakaraming examples, ang Bible sa atin, para malaman natin ang extent ng ating power.
So, sinabi niya rito na ang fig tree, tapos kinurse ni Jesus ito, let no one eat fruit from you ever again. And his disciples heard. Tapos the following day, nung bumalik sila, patay na yung fig tree. Diba? So in other words, ang ating salita ay merong nagkikreate tayo. Kapag tayo nagsasalita, nagkikreate tayo. Halimbawa, by the stripes of Jesus, kailangan tumulong ang soul mo kasi by the stripes of Jesus ay galing yan sa spirit mo. Dahil yan ay salita na ng Diyos. Yan ay spirit na. Spirit na. Ang word, diba? The word of God is spirit and it's life. So spirit na yan. Kapag sinabi mo yan, spirit yun. See, you can't see it. Spiritual means invisible. So when you speak the word, invisible, hindi mo nakikita. Pero kailangan yan para makapag-meditate ka. Kung hindi mo sasabihin yan, hindi ma-absorb ng mind mo kung ano ang gusto mong gawin. So kailangan yan, talagang hindi pwedeng paghiwalayin yung declaration at meditation para mapabilis ang proseso. In fact, sabi ko nga, ako 3 months, pero kaya ng 3 months kasi years ako nagde-declare na. Years na ako nagme-meditate, kaya napabilis na yung first 3 months ko. As a born-again believer, nag-turn around na yung buhay ko within 3 months. Pero sa marami, sa nakita ko sa Bible, umabot ng mga taon-taon bago nakita yung physical manifestation. It's so hard to train the mind. Dahil nakapaligid tayo ng puro-puro negative dito sa lupa. So, para ma-circumvent itong mga negativism dito sa ating ulo, dito sa ating mind, kailangan mag-speak tayo ng salita ng Diyos. Kasi sabi sa John 8:32, and you shall know the truth and the truth shall set you free. Kung ano yung problema mo ngayon, may problema ka sa sakit, may problema ka sa pera, may problema ka sa utang, may problema ka sa church mo, may problema ka sa business mo, ano ang makakapag-resolve niyan? It's the Word of God. The Word of God, wala nang iba. You shall know the truth and the truth shall set you free. So it's not just the Word of God that you know. It's the Word of God that you obey. So hindi pwedeng you know lang, hindi mo naman ino-obey pala yun. Pag sinabi ni God na, huwag ka na masyadong mainit ang ulo, magpatawad ka. For example, may malaking kasalanan itong ginawa sa itong tao na to, na ninakawan ka or nilapastangan ka, nirape ka, tapos hindi mo makuha ang magpatawad, yan hindi makakapagkilos ang Holy Spirit sa'yo kasi sinabi niya, if you cannot forgive those people that have trespassed against you, I cannot forgive you. So, napaka-importante. Amen. So, ang susunod po is David received a revelation from God regarding his purpose. So, hindi maaari ikaw ay mayroong relationship with the Lord na hindi mo makukuha yung revelation. In fact, sabi niya sa 1 Samuel 16:1, now the Lord said to Samuel, fill your horn with oil and go. I'm sending you to Jesse for I have provided myself a king among his sons. So makikita mo dito, ang Holy Spirit nag-orchestrate na walang kaalam-alam si David, magiging hari siya. Ginagawa lang niya, nagkaroon lang, worship lang to sa wilderness. O lang kaalam-alam, magiging somebody siya someday. He was not aspiring for that. Di ba? Wala naman siya aspiration sa wala siyang dream na gaya, wala siya sinasabing may ambition siyang maging king. Wala. But God sees your heart. Tingnan po natin. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature because I have refused him. Si Eliab ito ang sinasabi. For the Lord does not see a man as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So ang tinitingnan ni Lord sa atin is the heart. Tinitingnan niya yung heart ni David. Kaya nga David was a man after God's own heart. Diba? Kasi nag-worship. Mahal naman niya si God. Nakikita mo kayo, he was seeking God with all his heart nakalagay dyan. So, anong nangyari kay David? Puro blessing ang dumating sa kanya. Kaya nag-disobey siya, kaya nagkaroon din siya ng mga maraming problema. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, you shall know the truth and the truth shall set you free.
Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.